At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Oh, hindi nyo alam? Anak ng toko bongbong, hindi mo alam nangyayari sa bayan mo? Hindi mo alam nangyayari sa bayan mo? Kailan pa eh? Nung unang pagpasok pa lang ni Senator Bato, that was when? Tuesday or Monday? Tuesday? Tuesday pa pumasok eh. Anong araw na ngayon? Magbibiyernes na. Biyernes na. Oh, nung unang araw pa lang pagpasok ni Bato, nakita mo may mga NBI na. Hindi ka ba nagtaka? Ba't may NBI doon? Oh, alam mo naman yan eh. Alam mo yan na may ICC warrant. November pa lang, alam mo na meron. Hindi naman pwede silang gagalaw nang hindi sila makikipag-coordinate sa'yo. So, namomonitor daw niya, nung nakikita niya yung gulo, tumawag daw siya kay DILG. Oh, tapos ngayon naman, tumawag din daw siya sa NBI. Tinanong, ito pa nakakatawa, ang tanong niya sa NBI, pumasok ba kayo sa ano? Pumasok ba kayo sa Senado? Putang ina niyan. Akala ko ba nagmo-monitor ka? Ba't ka nagtatanong kung pumasok sila? Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D, at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balubulo ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga animal, visit, pabigat, mga walang silbi, sweet, tiksalot, putok, subo, hindot, palaman ng sintu-sinto, baliwab, noy, sabog, batak, mga addicts, pusher, kawatan, kurakot, magdanako, sindikato, membro ng Kuratong Baliling at Madriaga Kidnap for Ransom Group sa Pilipinas, mga mambubudol, sinungaling, manguumit, mandarambong, mga impakto, maligno, masasamang espiritu, lahat ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po ang buhay-buhay? Panibagong araw, panibagong reaksyon na naman ang ating bibitawan ngayong araw na ito at pakalupit na mga nangyayari. O pasensya kayo, hindi ako nakapag-vlog nito mga nakarang araw dahil ng personal pero salamat sa panonood ninyo dun sa mga ina-upload ko. Pag ina-upload ko yan, importante yan. Kaya panoorin ninyo para updated kayo. Hindi porket hindi nyo gusto, hindi nyo na panoorin. Panoorin pa rin ninyo kasi marami pa rin kayong matututunan dyan. Para para updated kayo doon sa mga sa mga nangyayaring issue sa bayan natin at para pag nagdiskusyon tayo calibrated tayo. Mag-follow po kayo sa ating Facebook page, ang Boss Dada TV. Facebook pages, dalawa po yan. At dito sa Boss Dada 2.0, ayan, nandiyan po sa taas, ayan Boss Dada 2.0. Boss Dada Space 2.0, labas po kayo sa sa inyong mga YouTube muna dahil mainit ang ating pag-uusapan ngayon. Reaksyonan natin yung mga malulupit na mga nangyari nitong mga nakaraan. Boss Space Dada Space 2.0. Ayan. Importante yan, i-like ninyo, i-share ninyo para naman na makarating sa mga kinauukulan, makarating sa mga hindi pa nakakapagdesisyon, makarating dun sa mga niloloko ng gobyerno na hindi nila alam na niloloko sila. Di ba? Naku, grabe, no? Grabe na nangyayari sa Pilipinas. Kayo ba'y natutuwa pa sa nangyayari sa Pilipinas? Kasi sobra-sobra na. Ibang klase ito sa history ng bayang Pilipinas. Ngayon lang nangyari itong mga ganitong klase ng sa mga makalumang panahon. Nangyayari itong ganito na magugulo gobyerno, magulo ang nag-aaway-aaway ang mga estado. Nangyayari yan noong mga unang panahon. Pero ngayong modernong panahon, mga bossing, sibilisado ng mga tao, pero nangyayari pa rin ito. Anong problema? Di ba mayroon naman batas, malinaw naman yung batas, pero bakit pilit pa rin na minamali yung batas? Diyos ko naman. Oo, hindi ko talaga maintindihan Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi ko alam kung yung mga dilawan, mga tanga, mga bobo, o mga nabagok nung lumabas sa mga pukengking ng mga nanay nila nung sila ay pinanganak. Kaya siguro ang bobobo nila. Alam mo yun? ICC. Part ba ng Pilipinas ang ICC? Probinsya ba ng Pilipinas yan? Di ba? Hindi naman. ICC, lagi naman natin sinasabi. Paulit-ulit din naman sila sinasabi. So, paulit-ulit din tayo nasasabihin dito na ang ICC, wala pong jurisdiction sa Pilipinas yan. Kahit na nangyari yung mga krimen na iniimbestigahan nila, noong tayo yung miyembro pa, pag naglabas sila ng warrant of arrest, depende pa rin yan kahit member state nga tayo dadaan pa rin tayo sa legal na proseso. Ano yung legal na proseso? Pag naglabas sila ng kanilang warrant of arrest, i-coordinate nila yan sa Interpol, i-coordinate ng Interpol yan dito sa kanilang counterpart sa Pilipinas, and then yung counterpart sa Pilipinas ipapasa yan sa korte, at ang korte ang hihingi ng sagot, reply doon sa inaakusahan. Tapos magpapalitan yan, and then the court will decide whether ipapadala ba itong ating citizen o hindi. Ano naman, susundan lang naman yun. Bakit kasi kailangan ninyong shortcutin? Kung naniniwala naman kayo na malakas talaga
Yaang mga kaso na yan, kung malakas talagang inyong mga ebidensya, bakit kayo umaasa sa ibang korte? Bakit hindi kayo dito sa korte sa Pilipinas umasa? Maayos naman. Wala namang problema. Marami pa rin naman mga nagdidimanda, marami pa rin naman mga nakoconvict, meron pa nga iba nabibigyan pa napapalaya pa. So ibig sabihin, lahat ng ahensya ng gobyerno natin dito nagwo-work bukod sa utak ni Bongbong. Yun na lang ang hindi nagwo-work. At si Bongbong na lang ang hindi nagwo-work. Siya lang ang work daw ng work pero hindi mo nararamdaman, tapos mukhang pagod na pagod siya. Wala naman siya ginagawa. Oo, kasi grabe. Naiintindihan natin yung mga katarantaduhan nangyayari diyan sa Kongreso. Naiintindihan natin mga tarantado ng mga tao doon, mga magnanakaw tao diyan. Sabi nga nila, bakit daw nagkakanlong ang Senado ng isang pugante? Anong pugante? Kailan pa naging pugante ang isang tao na wala namang ni isang kaso dito sa ating bayang Pilipinas? Mga bobo to, mga pukin ng inang mga na ito eh. Ito mga hinayupak na mga makakaliwa na ito. Sila lang naman yung pa-interview si Leila de Lima, si Sendanya, si Tino. Sila lang naman yung tatlong itlog eh. Tatlong bugok na itlog na pa-interview ng pa-interview. Hindi ko maintindihan bakit kailangan pa sila ng mainstream media hingan ng opinion. Hindi na, bukod sa mga komunista ang mga utak nito, allied pa ito ng mga NPA. Anong ibig sabihin niya na yung mainstream media sumaside or binibigyan nila ng kumbaga bigat yung mga boses ng mga terorista, di umano? Tingnan mo, nagtrabaho sila ng puro katarantaduhan dyan sa Kongreso. Puro kaululan ang pinagagawa nila dyan sa Kongreso. Di man sila pinakialaman ng Senado. Tapos ngayon pakikialaman nila yung Senado. Napakagago nga ng mga congressman. Sabi nga nito ni Sendenya, nakakahiya daw ang Senado. Putang ina mo, sino ka? Hindi ba mas nakakahiya ang Kongreso ng mga magnanakaw, pugad ng mga magnanakaw, lahat kayo dyan, mga buhaya? Hindi naman buhaya tawag sa mga senador eh. Pero ang tawag sa mga congressman, buhaya. Totoo naman. Mula pa ng mga unang panahon ng mga pelikula, matatandang pelikula, ang tawag na sa mga congressman, buhaya. Dahil mga buhaya naman kayo, hindi kayo nahihiya kayo sa nangyayari sa Senado, pero hindi kayo nahihiya na ang Congress yung mga magnanakaw. Mantakin mo, sinabi ng 18 Marines na maliit ang pera ang pinagkukulimbat yung mga pukin ng ina ninyo. Tapos sisilipin nyo Senado, sino kayo? Hindi nga sinisilip ng Senado yung mga katarantaduhan ninyo yung mga ginawa nyong illegal noong nag-iimbestiga kayo. Diyan, naghahanap pa kayo ng mga probable cause diyan sa impeachment ni VP. Sabi, hindi nga nila kayo pinakinggan, pinakialaman, di rin nila kayo sinabihan na mali yung ginagawa nyo kahit alam naman taong bayan na mali. Di rin naman wala silang kasi nga trabaho niyan, walang pakialamanan Siyempre meron kayong separate na mga functions So yung function nyo yan, kung gusto nyo babuyin yung function nyo, sa inyo yan. Pero pag umakyat na yan dito, putang ina nyo, wala na kayong pakialam. Wala na kayong pake. Kung kailan namin to dinggin, wala kayong pake. Kung sa susunod na taon, sa 2029, wala kayong pake. Basta ang importante lang dito niyan, bahala na kami niya, wala na kayong pakialam. Galingan ninyo yung inyong mga depensa. Galingan ninyo yung inyong mga yung mga ebidensya para pag by the time na magkaharap-harap kayo dito, hindi kayo magmumukhang mga tanga pa naman kayo. So ang nakakahiya talaga dito, Congress. Congress nakakahiya, may mga ebidensya pa na mga magnanakaw kayo. Mga mangungulimbat kayo, lahat kayo, mga contractor kayo lahat dyan. Hindi ba? Sandamukal ang mga insertions ninyo. Puro ghost projects sa mga distrito ninyo, mga ulul kayo. Ang yayaman nyo lahat, pero yung mga constituents nyo, puro sa mga patay gutom at mga hampas lupa. Di ba? Ang ina nyo. Kayo wala kayong pakialam sa Senado. Kung ano man nangyayari sa Senado, gago kayo. Isa kayo sa mga kagagawa niyan. Gumugulo ang bayang Pilipinas dahil sa inyong mga putang ina ninyo. Imbis na nagtatrabaho yung mga nasa gobyerno, putang ina kung ano-anong pinaggagawa ninyo. Imbis na si Inday Sara nagtatrabaho kung ano-ano mga pinaggagawa ninyo. Nananahimik naman si Pangulong Duterte. Pinadala-padala nyo sa ibang bansa. Ngayon, tira naman yung nangyayari sa bayan. Hindi ba? Manta kayo Senado na may sariling soberenya. Pucha yan, ginugulo ng NBI. Kailan pa ginawa ng NBI yan? Kailan pa nagkaroon ng ganyang history ang NBI na kinakasangkapan sila sa karahasan at paglabag sa batas? Supposedly ang NBI, mga mga kapitapitagan yan, mga abogado yan, mga ahente yan. Pero bakit ganun? Bakit kayo yung mga abogado hindi nyo alam kung tama pa ba yung ginagawa nyo? Sunod kayo ng sunod ng utos, ang abnormal na baliw na ninyo, na pinuno ninyo. Napakapikon pa niyan. Napakapikon pa niyan. Diyos ko po, kita nyo naman, di ba? Pinalitan yung AMLAC, tumarantado kaagad yung AMLAC. Pinalitan yung NBI, tumarantado kaagad yung NBI, nabulok kaagad yung ahensya. Ilang taon na inaalagaan ng NBI, ilang dekada na inaalagaan nila yung kanilang reputasyon. Yung malinis na kanilang pangalan. Kasi pag NBI, mataas yan Pag police, tapos NBI, mataas ang tingin mo sa NBI. Pero ngayon yung NBI, imaginein mo, taga-ayos na lang ng pinto. Ayos ng pinto, NBI, saan ka naman? Nag-abugas siya mga yan.
Tapos pag ano, babarinahin mo lang ng ano, pagbabarinahin mo lang ng pintuan, tapos gagawin mong tanga. Palalabagin mo sa batas po, taragis yan. O ano nakukuha nyo? Hindi, at yun lang tanong ko, sa mga ahente ng NBI, ano nakukuha nyo? Masaya kayo? Na most hated ano kayo ngayon, agency kayo ngayon, na minumura kayo ng mga kababayan natin na supposedly pinoprotektahan ninyo. Masaya kayo? Kung ako, tatay ko NBI. Kung ako, tatay ko NBI, may hiya ako. Takin mo, nakikita ko sa TV, sa social media, minumura yung NBI. Dahil puros kabulbalan yung ginagawa ngayon. Hindi naman nila ginagawa yan noon eh. O, sabi ko nga sa inyo, di ba, sinugod yung KOJC. May NBI ba dyan? Wala, police lang nandiyan dyan. Nung si Pangulong Duterte pinadala sa dahig, may NBI ba? Wala, kasi matitino ang utak ng mga NBI supposedly. Kaya lang wala, nagkaroon ng latak eh. Lagyan ba naman kayo ng bugok na itlog dyan eh. Tapos ang pinakamasarap yung bugok, pinakamahirap yung bugok na itlog, putya siya pa yung ginawang pinuno. Eh syempre, kung loko-loko yung pinuno, anong gagawin ng mga taga-sunod? Di magiging loko-loko din yung mga taga-sunod. O ako naniniwala ako na napaka professional ng mga NBI. Ako ang taas ng tingin ko sa NBI. Marami akong kapitbahay dito ng mga NBI. Iba-iba sasakyan. Sana all. Mga NBI, nakalagay yung mga plaka nila NBI. O kaya alam ko NBI. Ewan ko kung ginagamit na yung plaka nila, pero marami yung mga kapitbahay ng mga NBI. Kita ko iba-iba mga sasakyan. Pero alam ko naman kasi hindi naman mga normal lang na mga ano yan, mga pulis yan, mga abogado yan eh. Mga di kalibre man yan. So kung mayaman sila, baka libangan lang nila itong pagiging law enforcer. Pero siguro may mga kliyente sila bilang mga abogado sila, kaya siguro mayayaman sila. So naiintindihan ko naman yan. Pero alam mo, sabi ko nga, taas ng tingin ko sa mga NBI. Even sa dati kong tinitirhan na, marami rin ako makakilala ng mga NBI. Marami akong si Epi Maco Velasco, idol ko nga yun. Pinanood ko pa yung pelikula ni FPJ dahil pag NBI mataas, kumbaga sa Amerika, para siyang FBI, di ba? Police and then FBI. Isa siyang bureau ng mga eksperto. Yung mga hindi kayang solusyonan, hindi kayang solbin ng utak ng mga pulis, sila yung mas mataas ang level. Oo, kasi nga mga mga abogado yan, may mga aral yan eh. Bawal yung mga yung mga bobo diyan eh. Kaya lang ngayon na nga ewan natin. Sabi nga ni Sir Jack nung nagpunta daw siya diyan. Sabi ni Sir Jack, alam mo Boss Dada, kilalang kilala tayo dun sa NBI. At karamihan ng mga taga-NBI na nakausap ko, ang babait, tsaka mga Duterte supporter, sabi pa nga nila sa akin, sandali na lang yan. Wag na kayong na nagpunta nga siya doon nung una. Oo. Yung isang nakita nyo doon sa Senate na may hawak na baril na tomboy. Yun yung nag-interview kay Jack nung si Magno pa yung NBI director. Tapos yung din na naghabla-habla sa kanya. Binigyan pa nga daw siya ng advice na ka na. Huwag na kayong masyadong banat ng banat. Kalmahan nyo lang yung mga banat nyo. Siguraduhin nyo na yung mga banat nyo. Naayon sa batas. Alam mo yung ina-advisean pa siya. Tapos biglang makikita mo may hawak ng baril, mga matitinong tao, biglang naging ulol. Biglang pinalitan yung happy nila. Ang galing-galing nung Magno, ang galing-galing ni Judge. Kita mo naman, si Magno, tapos si Judge Santiago, mga kapitapitagan, tapos biglang pinalitan mo. Merong yung asawa, corrupt daw. Grabe naman kayo, corrupt ba yung asawa niya? Hindi naman yata. Dahil mga lumalabas na mga bali-balita na bilyon-bilyon din daw ang mga proyekto niyan sa kanilang distrito sa Laguna. Ako, mapipikon na naman niya. Kita mo naman, mga death threat pa yan. Di ba? Dine-death threat niya pa yung isang broadcaster. Sinasabi niya na babaldahin daw niya. Pero kapag kausap naman niya yung mga media, ang bait-bait naman niya. Tapos nung hinehekel siya, sinisigaw-sigawan siya ng mga tao sa Senado. Gusto magpa-aresto? Ano yun? Minura ka lang, papa-aresto mo na. Tangina, abogado ka ba talaga? Walang hiya, hindi ko talaga maintindihan eh. Sa totoo lang, tingnan mo, nakakahiya ngayon nakakahiya. Ginagamit ang NBI. Ginawa na naman private army ang NBI. Aaresto yun si Bato de la Rosa. Tapos sasabihin nila walang nag-utos, hindi inutos ni Bongbong na aresto. Ba't yung ina-aresto, di pala inutos ni Bongbong? So ibig sabihin may sarili kayong desisyon. Magdidesisyon kayo nang hindi nyo kinukonsulta gobyerno. Di ba usually, gobyerno mag-uutos sa inyo, DOJ, yung mga dotted line ng mga amo nyo, yung mag-uutos sa inyo. Di ba? Kayo, National Bureau of Investigation, nag-iimbestiga nga kayo eh. Pwede namang pulis ang umaresto, bakit kayo? For the longest time, wala namang umaarestong NBI kung hindi operations ng NBI. Pero kapag ganito mga state issues, hindi naman NBI yung pinapadala, kundi militar, mga pulis. Pero bakit ngayon NBI? Alam nyo kung bakit? Kasi hindi na nila magamit ang pulis. Hindi na nila magamit ang pulis sa mga kadimonyohan nila. Why? Kasi si Nartatis, matinong tao man yan.
Di naman yan katulad ni Torre na putang inang yan, puros burak yung utak. Yung utak ni Torre puro kalyo. Gunggong na tao. O kumbaga ano lang yan nung pinanganak niya akala tae. O tao pala. O ganyan kaulol yan. O kaya hindi nila kayang gawin yan sa sa PNP. At itong DILG kahit papaano itong DILG malambot. Medyo malambot din naman kasi yung leader. Kaya ng DILG kaya gusto nang palitan Trillanes. Oy, boy John Vic Rimulya, delikado ka. Tinatrabaho ka ni Trillanes. Pag tinatrabaho ka ni Trillanes, nako po, pag nawala ka dyan sa posisyon, nagano ka pa naman, nag-resign ka pa naman bilang gobernador. Tapos gagawin ka lang parang si Torin, gagawin ka lang basahan at mukhang aso. Sa bagay si Torin, mukha siyang aso, ikaw pogi ka naman. Okay lang si Torin gawing janitor kasi mukha naman janitor fish talaga yan. Alam mo yung ginagawang patis? Yung ginagawang patis, mga kalahi ni General Torre yun. Oo, yung mga ginagawang patis, yung mga lumilinis ng mga ng mga ilog na marurumi katulad ng Marikina. Oo, mga Pasig River. Ayan, mga kamag-anak ni Torre yan, mga janitor fish. Yan yung mga ginagawang patis, kaya huwag kayo magpapatis. Pag nagpatis kayo, putsang parang dinilaan nyo na yung batok ni Torre. Oh, ganun ang sitwasyon natin ngayon, NBI. Kaya nga ako nanghihinayang ako dito sa NBI. Ang taas talaga ng Ang taas talaga ng tingin ko sa NBI. Tapos ngayon na nagagamit sila. Sabi nga ni Sir Jack, grabe mga Duterte talaga yung mga tao doon. Tapos maayos sila. Nung nag-serve nga ang NBI ng warrant sa akin, nag-picture pa kami, nagkatuwaan pa kami. O kaya iba yung nakikita natin ngayon. Nakadepende talaga sa leader yan parang si Bongbong Marcos din. Di ba nung panahon ni Pangulong Duterte, maayos naman yung Pilipinas. Maayos yung takbo, matitino yung mga tao, matitino yung law enforcement, matitino yung mga ahensya. Kita mo, abnormal yung presidente. Oo, yung presidente, luto-luto yung utak Sabi ko nga sa inyo, yung presidente natin, baka parang baka parang sisig na sunog na yung utak niyan. So, parang tinapa na. Kasi kapag singhot ka daw ng masamang ng masamang espiritu, yung utak mo parang nagiging tinapa yan di ba? Yung mga smoked fish, smoked salmon, smoked meat. Yung utak niyan pagka kinain mo, lasang lasang tinapa sa palengke. Luto sa tuyot na. Luto sa usok. Sabi ng kapatid niya, bata pa daw, nag-suyop na yan bata pa lang daw hanggang ngayon imagine mo, sabi ni Jaime, hanggang ngayon yata nagsusuyop pa yan. So siyempre, sagad-sagad din sa gamot yan. Napapabalitang may may sakit na matindi yan. Kaya hindi mo na napagkikita. Kala mo si Claire Castro na yung presidente ganyan si presidente, ganyan kabulbul ang utak niyan. Kaya kita mo nangyayari sa bayang Pilipinas. Tinan mo yung mga ahensya ng gobyerno, walang mga direksyon. Bakit ko sabi walang direksyon? Sabi ni Inday Sara yun. Simula nung ginawa siyang Department of DPWH, hindi pala. Department of Education Secretary, hindi na daw sila miniting. Kanya-kanya na daw. Kaya walang direksyon yung mga ahensya ng gobyerno. Kaya kanya-kanya ng kilos kasi walang direksyon mula sa presidente. Tapos yung presidente sa sobrang bobo niya, kahit na yung kulay ng hawak mo, kulay puti, sasabihin mo sa kanya itim, maniniwala siya, ganun siya katanga. Ganun ka baog ang utak niya. Puta, sana nga hindi na dumami lahi niyan kita mo yung mga anak, parang mga sintu-sintu rin. Mga laging nakanganga. Taragis yan. Ganyan ang mga nangyayari sa bayan ngayon. Binababoy ang Senado. Dati naman hindi nangyayari yan sa Senado. Dati sagrado ang Senado. Dati kinakatakutan ng Senado. Pero ngayon binababoy-baboy yung Senado. At ang dami pang mga naririnig ng mga bali-balita na na parang kasi makikita mo rin naman si Matibag, di ba, pinagtatanggol ni si Tito Soto. Yun daw contempt sa mga tao ng NBI pinapabawi ni Tito Soto. Wala naman daw kapangyarihang ganun ang Senado kasi wala naman daw sila sa in aid of legislation. Bobo din Kaya nga sabi ni Cayetano, meron tayong contempt powers. Kung halimbawa, meron dito, habang nagsisession tayo ngayon, di naman tayo in aid of legislation. Habang nasa plenary tayo, may mura ng mura dyan. Tapos, syempre, may kapangyarihan tayo na ipalabasin yan. Bumalik. Tapos, pagbalik, may dalang bato. Pinagbababato tayo rito. Hindi natin pwedeng kulong? May contempt powers tayo. Pwede natin ikulong yan kasi binababoy niya yung lugar natin. So, ganun din yung nangyari dito sa NBI. They are not invited. Sa bagay, inimbita nga pala sila ni Tito Soto. Ni Tito Soto na tumandang paurong. Si Tito Soto na putang inang yan, ewan ko, mahilig sa Pepsi. So yung presidente mahilig sa Coke. Itong Senate President dati mahilig naman sa Pepsi. Diyos ko day. So maraming mga sabi-sabi, maraming mga may mga ebidensya pa nga
May mga picture pa nga yata na inanyanyahan niya pa ito sa kanyang opisina kasi alam ni Tito Soto na kahit hindi sabihin sa kanya, matanda na yan, putang ina yan, magulang na yan. Alam niya na darating talaga si Senator Bato de la Rosa. Darating talaga si Senator Bato de la Rosa diyan sa Senado dahil nga alam niya na may kudita weeks na na nagkakaroon ng kudita Actually 14 nga daw, 14 nga daw yung hawak ni Cayetano, nakuha nila yung isa Oo, so alam niya na yan kaya nga alam na din niya na nung araw na yon magkakaroon ng plenaryo at alam niya na magkakaroon ng itatry na gawing bakante lahat ng mga komite sa Senado. Ayun. Pinatawag niya na kagad yung NBI para hindi makaboto si Senator Bato de la Rosa. Yun lang naman yun. Imposible naman hindi alam ni Tito Soto na darating si Bato. Ilang araw na merong hearing at session diyan sa Senado. May NBI ba nandiyan dyan? Sakto nung araw na yun nandoon. So, ibig sabihin nung araw na yun ang nakakaalam lang na darating si Senator Bato, si Cayetano lang. So si Cayetano sinumbong siya sa NBI, ganun ba yun? Isipin mo naman isipin mo. Ang tagal-tagal na hinihingi yung ICC warrant of arrest. Kasi November 2025 pa, mayroon ng ICC warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, nakarating sa kanya yun, kaya nga nagtago na siya sa 6 hanggang 7 buwan. So nung araw na yun mismong yung araw na yun, doon sila nag-issue ng warrant, doon nila pinaalam sa Senado na may ICC warrant. Coincidental yun? Kasi nga alam ni Tito Soto na magkakaroon ng botohan at magkakaroon ng agawan ng kapangyarihan dyan sa Senado. Kaya pinatawag niya yung mga yan, nakipag-coordinate siya sa mga yan, para gamitin niya at hindi makaboto si Senator Bato de la Rosa, nakaboto. Magaling si Senator Bato Ang bali-balita nga daw, nung bumaba daw siya dyan sa sasakyan ni Alan Peter Cayetano may nakita daw siya na 3 nakaitim. Yung 3 daw na nakaitim na yun, hindi rin ine-expect na darating siya dun. Nagkabulagaan daw sila. Tapos kakamayan pa nga daw sa niya casual lang daw siya na naglalakad sa premise, sa gate ng Senado. Kasi sabi ko nga, kung halimbawa man si Senator Bato itatakas talaga nila paloob, paglabas niya ng van, tumakbo na yan. O kaya doon nila idadaan niya sa basement, sa hagdanan nila papadaanin niya sa fire exit. Hindi ba? Pero dumaan siya sa mismong pinto Nung pagdaan niya sa pinto at sinabi sa kanya na nagulat daw yung mga NBI at sinabi na, Senator, NBI po kami. Nung narinig daw ni Bato yung NBI, tinulak niya na, tapos tumakbo na siya. Kasi alam niya na aarestuhin siya. Importante sa kanya makapasok sa loob ng Senado kasi pag nasa loob ka ng Senado, hindi ka na dapat pwedeng arestuhin Lalong-lalo na wala ka namang kaso dito sa Pilipinas. So ganun na nangyari. So nagkadapa-dapa siya, kakatakbo. So what? 64 years old na yan. Tanginang yan. Kung paatras yan tumakbo, ipapadrug test ko yan si Bato. Pero ang tindi Bato, tas matibag, putyang ina, di matibag, tapos Bato, ang tindi talaga. So ganyan yung mga nangyari dyan. And then, nagkaroon na ng standoff, nagkaroon ng palitan ng liderato, tas nagkaroon pa ng ganyan, nangyaring putukan dyan sa loob. Diyos ko naman. At sinasabi pa yung putukan sa loob, kagagawan daw yan ni Alan Peter Cayetano, walang iya malaki budget Kung totoo yan, tsaka kung totoong gawa-gawa lang yan, o staged, katulad ng sinasabi nila, anong tawag mo sa NBI? Kung staged yan, kasama yung NBI sa casting, ganon? O production team sila, ganon? Kasi kung staged yan, di sana walang pumutok na NBI, di sana paputok lang sila kunyari, itong isang side lang pumutok yung kabila So ibig sabihin, nag-enkwentro talaga sila. So kung nag-enkwentro sila, paano magiging staged yan? Kung staged yan, nag-enkwentro yung OSAA at saka yung NBI, ano ibig sabihin nun? O kung nag-enkwentro yung dalawa na yan, di ibig sabihin, putyang inan yan, kasama sila sa mga gumanap dito sa yung sabi nilang staged. Bobo talaga ng mga bobo talaga ng mga nag-analyze sa kabila. But anyways, pakinggan natin Alam ko naman gusto niyo ng reaksyonan ko itong Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Minamahal daw niya kayo. Mahal niyo ba siya? Ang tanong, mahal niyo ba siya? Minamahal daw niya kayo. Ganyan ka pala magmahal, Bongbong. Pinahihirapan mo yung mga tao. Ganyan ka pala magmahal, ang taas na ng presyo ng bilihin. Ganyan ka pala magmahal, ang sakit na sa bulsa ng lahat ng presyo ng gasolina. Hindi na makapanood ng sine yung mga tao. Alam mo dati kapag yung bago labas yung pelikula, ang haba-haba ng pila sa sinihan. Ngayon wala nanonood, putya yan. Lubog na lubog talaga ekonomiya na. Ang taas, ganyan ka pala magmahal, ang taas-taas na ng inflation rate, tsaka ang taas na ng dollars Mahal mo ba kami? Mahal mo Amerika? Minamahal daw niya kayo. Gusto niyo ba mahalin kayo ni Bongbong? Kasi ako, wag na. Wag na. Kung si BBM lang. Wag na, uy.
O, mahal daw niya kayo. Anong masasabi niya? Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Ba't ngayon ka lang magbibigay ng statement? Ilang araw nang may mainit dyan sa Senado. Anong ginagawa mo ba? Natutulog ka ba? Nagsasalsal ka ba? Nagpapatira ka ba sa puwet? Ano ba ginagawa mo? Bakit ngayon ka lang nagbigay ng kung kailan nagkaputukan, doon ka lang magbibigay ng ng yung opinion. Lagi kang huli sa balita. Ewan ko anong ginagawa. Nangungulekta ka ba ng muta? Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung Ikaw talaga si Boy Monitor. Monitor ka ng monitor, wala ka namang nangyayari, wala ka namang ginagawa. Ilang oras mo na palang minomonitor yan Bakit hindi mo tinatawagan yung mga kasamahan mo dyan sa Senado? Nagkakagulo dyan, ano nangyayari? Nakakahiya yan, makikita yan ng ibang bansa. Balita na naman yan, may mga rally dyan sa harap nyo, ano ba nangyayari? Ba't ngayon ka lang mag-ano kung kailan nagkaputukan na? Paano? Putsang ina, yung utos mo. Yung utos mo sumablay, kaya ganyan. una kong nabalitaan na nagputukan ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John B. Cremulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Hindi nyo alam? Anak ng toko bongbong, hindi mo alam nangyayari sa bayan mo? Hindi mo alam nangyayari sa bayan mo? Kailan pa Nung unang pagpasok pa lang ni Senator Bato, that was when? Tuesday or Monday? Tuesday? Tuesday pa pumasok anong araw na ngayon? Magbibiyernes na. Biyernes na. Nung unang araw pala pagpasok ni Bato, nakita mo may mga NBI na. Hindi ka ba nagtaka? Ba't may NBI doon? Alam mo naman yan Alam mo yan na may ICC warrant. November pa lang, alam mo na meron. Hindi naman pwede silang gagalaw nang hindi sila makikipag-coordinate sa'yo. So, nang-monitor daw niya, nung nakikita niya yung gulo, tumawag daw siya kay DILG. Tapos, ngayon naman, tumawag din daw siya sa NBI. Ito pa nakakatawa, ang tanong niya sa NBI, pumasok ba kayo sa Pumasok ba kayo sa Senado? Putang ina niyan. Akala ko ba nagmo-monitor ka? Ba't ka nagtatanong kung pumasok sila? Ano ba minomonitor mo? Multo? Kung nagmo-monitor ka talaga, kung titingnan mo ABS-CBN, kasama sila sa GSI, SGMA7, lagi silang kasama. Putang ina niyan. Unang araw pa lang, nagche-checkpoint sila doon. Mga lumalabas, tsaka pumapasok. Tapos, nagpupumilit sila, kasama si Trillanes, na kunin si Bato. Hindi mo, bilyon-bilyon ang confidential funds mo, bongbong, wala kang alam. Anak ng tinapay. Paano ba naman yung, Matibag, may mga, kayo, NBI kayo, ba't nandiyan kayo sa Senado? Di ba? Sasabihin ni Matibag, Sir, wala po kami sa Senado. Ano wala sa Senado? Nakikita sa TV, ayun, mga naka-t-shirt na NBI, ano yan? Di ba? Kung talagang matino ka, bilyon-bilyon ang ang intel funds mo, putang ina, nagmo-monitor ka sa TV? Anong ginagawa mo sa bilyon-bilyon na confidential intelligence funds mo? Kung po siya nagmo-monitor kasi tinatawag-tawagan mo lang yung mga tao mo. Ikaw pa talaga yung tatawag. Tinapay, wala kang assistant. Anong ginagawa ni Recto? Nangungulangot, ganon? Anong ginagawa ng mga tao mo dyan? Nung Department of National Defense mo, anong ginagawa? Nung National Security Advisor mo, anong ginagawa? Hindi nyo alam na may mga nangyayaring ganito? Putsang ina, dapat talaga investigahan saan napupunta yung ninyo, yung bilyon-bilyon na confidential funds nyo, baka napupunta na sa mga ilong nyo, Para yung singhot nyo lang dyan, Di umano. Sabi ni Amy yan, Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? So wala siyang instruction, ba't daw sila pupunta sa Senado? So ibig sabihin, yung unang punta nila sa Senado, may instruction niya. Kasi nagpunta sila sa Senado nung unang araw, nandun si Bato Kanino instruction yun? Sinasabi ng NBI na wala kang instruction, kaya hindi kami pupunta ron. Nitong Miyerkules, Miyerkules yun, wala siyang instruction. So ibig sabihin, yung unang punta ng NBI, may instruction niya. Tangina, huling-huli kayo dito. Wala, sabi ko nga sa inyo, pa-interview pa kasi kayo. Okay na lang sana yung nagsusundot kayo ng mga tumbong ninyo, tapos inaamoy nyo, sana hindi pa kayo nagkakamali. Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila. Walang pulis na naka-duty sa Senado, no ka ba? Alak ng tinapay, Walang pulis na naka-duty sa Senado, bongbong.
Utangin na talaga, bugok ka talaga. Yung mga pulis na yon, nagsipunta yun doon dahil tumawag yung mga senador kay DILG Secretary. Kaya nagpunta yung mga pulis doon. Standby. Ngayon, yung mga pulis sa labas, noong Lunes pa sila nandoon. Dineploy sila doon, hindi sa loob ng Senado, sa labas ng Senado para kontrolin yung tao at hindi magpumilit, pumasok sa loob ng Senado or manggulo, manunog o kung ano man. So to keep yung peace diyan, things in order, nandiyan yung police. Walang naka-deploy sa sa Senate dahil may sariling security ang Senate, yun nga yung OSA eh. Office of the Sergeant at Arms. Yun po yung yung naka-deploy diyan. Yan pa lang di mo alam po na paano ka nagpapatakbo ng Pilipinas. Galit na galit kay Inday Sar, di marunong mag-computer to, di marunong maging presidente. Para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Ang labas ng Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang tiga doon. Ay, doon nakatira, doon natutulog, doon tumatae, ganon. Nandun yung mga asawa nila. Ang tiga ron. Wala naman nakatira dyan. Gulo talaga na ito. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Tiga doon? Sure ka dyan? Final answer na yan? Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. Natural, putang ina niya. Nakita namin nandudod din nandudun. Alam nga naman yung mga nakikita nyo na nandudun na mga may baril, mga multo yan. Hindi yung mga totoong tao, cartoons yan. Guni-guni nyo lang yan. Natural, yung mga nakikita nyo doon, nandoon talaga. Tanginan yan. Sino ba may sabi? May nagsabi ba na wala sila doon? Tanginan press ko na to. 2 minutes na, wala pang nangyayari. Walang yung utak talaga nitong tao na to. Mas matalino pa yung aso eh. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat. Ay, ibibida pa. May ibibida ka pa? Puro palpak na yung panimula mo, may gusto ka pang ibida. Sige, ano yung ibibida mo? Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. O, kanino? Ano yung sinasabi mong walang instruction? Walang instruction, wala kang instruction o walang instruction na hulihin si Bato? Kasi, kung walang instruction na hulihin si Bato, bakit nandoon yung NBI para hulihin si Bato? Ano yung gumising sila ng umaga? Hay, gusto ko pumunta ng Senado, tatambay ako doon, ganon? Siyempre may mag-uutos sa kanila. It's either si Matibag ang mag-utos sa kanila o may nag-utos kay Matibag, hindi, pwedeng ikaw, pwedeng hindi ikaw, pwedeng si Trillanes, kahit sino. May mag-uutos kay Matibag. So, paano mo sasabihin na walang nag-uutos na hulihin si Bato? Ba't hinuhuli si Bato? O tsaka na, kung walang nag-utos na hulihin si Bato, tas gusto nilang hulihin si Bato, puta, ano yung kidnapping? Dapat pinapalitan mo na si Matibag. Pinapatapon mo na yan sa sa bahay nila dyan sa Laguna. O pabayaan mo na lang siya doon, mabulok siya doon. Ang linaw nung sinabi niya wala pong nag-uutos na hulihin si Bato. Ba't nandun yung NBI para hulihin si Bato? Kaya na yun, saan nila natanggap yung instruction sa sa panaginip? Ganun na natutulog sila. Sa panaginip nila, kinausap sila ni Satanas, sabi, hulihin nyo si Bato. Ganon. Wala nag-utos, kahit yun Yun lang Kung natutulog ako, tapos may nag-utos sa akin sa panaginip ko, puta, inutusan ako nung nasa panaginip ko. Pero yung sinasabi mong walang nag-utos, ano yun? Sama-sama sila, nag-field trip sila, pumunta sila doon, tas sakto nandoon si Bato. Tapos nung nakita nila sa Bato, kahit wala nag-utos, tara, hulihin natin, ganon. Bobo yarn. Tanga. Ang ginagawa mo naman, kaming tanga ka At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Utang inan yan. Walang nag-utos sa NBI. Nung lumabas yung resolution, sinabihan mo yung NBI na umalis. Ba't sila nandoon? Unang-una sa lahat, kung wala nag-utos at nandoon sila, bakit mo sila pauuwiin? Bakit hindi mo sila tinanong, kinwestiyon, hoy, ba't ba kayo kasi nandiyan dyan? Tangina, ba't nakatambay kayo kasi dyan? Uy, wala naman nag-uutos. Sino ba nag-uutos sa inyo na pumunta kayo dyan? Ano ba meron dyan? Di ba? Pero sinabi niya na paglabas ng resolusyon ng Korte Suprema, sinabihan ko kagad sila na lumabas sila dyan. Anak ng pucha. Sinabi mo
wala, sinabi ni Matibag, wala sila, walang NBI doon. Tapos sinabi mo din na umalis sila doon. Pucha, bakit mo sila tatawagan na umalis sila sa NBI ay sa Senado? Kung sinabi sa iyo ni Matibag na wala sila sa Senado, ano yung naglolokohan kayo? Ang ina nung gulo. Ito yung nakakahiya sa ibang bansa. Sabi ko nga sa inyo, kapag ito nilagyan mo subtitle na English tapos pinakinig mo sa Amerikano, tayo na maniwala ka, mauutot yung Amerikano kakatawa. Walang hiya talaga, oh. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Oh, ayun oh, kita mo kung gaano ka gulo utak niya. Tinawagan ko sila na umalis sila sa Senado. Nag-comply naman sila. Kaya sabi ni Matibag, walang NBI sa Senado. Utang ina niyan, nagbigay ka ng instruction, umalis sila sa Senado. Tapos maniniwala ka kay Matibag na walang NBI sa Senado. Bilyon-bilyon ng confidential funds mo, gamitin mo na lang sa utak mo kung hindi mo gustong gamitin sa ano. Hindi mo gustong gamitin sa mabuting bagay. Pucha, kung pwede kainin mo yung pera para dumami yung laman ng utak mo. Baka sakali. O baka sakali, pakuluan mo, tas yung tubig niyan, inumin mo, baka sakali, yung utak mo maliwanagan. Pinauwi ko sila. Sinabihan ko sila na umalis ng mag-pull out sa Senate. Tapos sinabi sa ni Matibag na walang NBI sa Senate. Sino yung pinull out mo sa Senate? Kung walang NBI sa Senate, di ginagawa kang tanga ni Matibag. Ewan ko kung ginagawa kang tanga ni Matibag o tanga ka talaga para maniwala ka kay Matibag. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan. Utal ka na naman. Uminom ka ba? Amats yarn. Maganda item. Utal ka. Simple-simple nung pinapaliwanag mo. 4 minutes yan. Nak ng tinapay bongbong. Huwag masyadong pagurin yung utak mo. Baka dumugo yan. Mabawasan. Wala na nga silbi yan. Mababawasan pa. Itong pangyayari na ito ay tayo maging kalma lang po. Yun lang masasabi mo, kalma. Nagbabarilan niya dyan, kalma. Pak. Kalma lang, kalma. Baby, kalma. Utang inang yan. Sinayang mo oras ng tao. 4 na minuto na lang yung speech mo. Wala pang kabuluhan. Taragis yan. Usap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung... Alam mo, ang hirap mag-calm down eh. Ang hirap na calm down, kalma. Ang hirap magkalma. Alam namin, ikaw yung driver eh. Hindi namin alam kung sabog ka, lasing ka, natatai ka, nauutot ka, nasusuka ka, may trangkaso ka, may COVID ka, mayroon kang cancer. Hindi namin alam eh. Hindi namin alam. Hindi mo kami binibigyan ng kumpiyansa na matino ka eh. Kung siya ikaw ang driver, miski ko, sabi ko nga sa'yo, hindi ako makakatulog sa biyahe, baka umalis ako, mag-commute na lang ako eh. Kung ikaw din lang, tas ikaw pa magsasabi ng kalma lang kayo. Ano kung butang na kalma? Ano kalma? Hindi nga namin alam kung nasa tamang pag-iisip ka. Paano kami kakalma? Sino ang gumawa nitong gulo na ito? Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya nagka-enkwentro lang. Ano yan? Bundok? Nagkasalubong yung NPA at saka yung sundalo, gano'n, nagka-enkwentro lang. Ano pa yung sinabi niya? Nagka-enkwentro lang or destabilization? Destabilization, wala kang nagdi-destabilize sa'yo. Ano ba? Ano pa yung sinabi niya? O baka, may, terrorist ba yan? Gano'n. Sige na, ano pa? mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Mag-iimbestiga daw ang Senado at saka PNP tungkol dyan, pero may kinaumagahan, meron na kagad silang press con. Tanginan yan, hindi pa nga, yung Senado nga, hindi pa nagsisimula mag-imbestiga, sabay mag-iimbestiga sa polis, tapos may press con na kagad, wala pa 24 oras, ang bilis. Tangina, paano? Kayo yan. Hindi mo kami mapapaniwala, BBM, na walang utos mo yan. Kung hindi ikaw nag-utos, sino? Ikaw presidente ng Pilipinas, tas iba nag-uutos, hindi ka nagtataka. Sino mag-uutos sa NBI? Bakit hindi ko alam? Kung talagang hindi mo alam, pero sabi ko nga, demonyo yan tao na yan, sinungaling din yan. So ano yan? Demonyo at sinungaling din daw, di umano Mamapikon yan eh. Ang pipikon pa naman ng mga putragis na yan. Apakasinungaling yan. Noon pa man, sinungaling na yan. Dami naman mga lumalabas na mga social media post kung gaano ka sinungaling yan. Hindi ba? So, alak ng tinapay. Paano kami maniniwala na walang utos mo? Ganyan ka rin sa KOJC. Sinabi nyo, nung pumasok sila Tory doon, wala kayong instruction na ganun. Pero, putang ina, pinanindigan nyo rin kalaunan.
O kasi, ano na kayo? Nakapasok na kayo eh. Wala namang ano, wala nagdemanda, wala nagreklamo. Safe na kayo. Eh dito, titingnan natin kung anong galaw ng Senado. Investigasyon, parang investigasyon. Kanina pala, nagpropaganda na kaagad kayo. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Sino? Si Doraemon? Si San Goku? Ganon? Pokemon? Naghahanap lang silang Pokemon dyan? Hindi gobyerno. NBI. OSAA. Pucha, ano yan? Di ba parehas gobyerno yan? Buti sana kung NPA at saka AFP. Yan. Yung isang parte, hindi gobyerno. Ang NBI, gobyerno. Ang PNP, gobyerno. Ang Marines, gobyerno. Ang Senate, gobyerno. Sinong kalaban nila? Multo? Aswang, ganon? Masasamang elemento? So kung hindi gobyerno yan, sino? Puchang inan yan. ISIS ba yan? ISIS ba yan? O Abu Sayyaf ba yan? NPA ba yan? O ano ba yan? China ba yan? Ganon. Ano ba? Hindi gobyerno. Abnormal. Walang pumasok na tigalabas na Pumasok na tigalabas? Putangin na, siyempre nasa labas. Papasok yan. Kung walang tigalabas na papasok, di walang tao dyan sa loob. Tanga yarn. Hindi, kayo naman, ginagawa nyo, ginagtatawa nyo masyado. Hindi, walang pumasok na tagalabas. Ibig sabihin, walang pumasok na hindi taga-senado. Ganon, kayo talaga, sundalo na militar na NBI sa Senado. Sundalo na, militar pa. Tanga, di ba? Di po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Alam mo, Bongbong Marcos, clearly, kung totoo yung sinabi mo na nag-usap kayo ni Matibag at sinabi niya yung mga bagay na yan, clearly niloko ka ni Matibag. Kung sa mga susunod na araw, si Matibag pa rin ang NBI director. Tanga na, ibig sabihin, ikaw talaga nag-utos na gumawa ng kababuyan yan. Ano si Matibag, di naman niya siguro ganun kasatanas na sa sarili niya, gagawin niya itong mga bagay na ito. Sino bang appointing authority niya? Sino ba ang boss niya? Si Bongbong. Kung si Bongbong ang boss mo, syempre may mag-uutos sa'yo boss mo. So ako, hindi ako naniniwala na si Matibag ginawa niya to on his own. Pero Matibag, ingat ka kasi ganyan yung mga yan. Kapag ka medyo alanganin sila, ilalaglag nila kayo. Yun lang masasabi ko sa iyo, sir. Siguro sa akala mo, napaka-powerful mo, akala mo, napaka-untouchable mo, magsilbing aral sa iyo yung nangyari kay Vic Rodriguez. Na isinangkala nila noong may problema sa asukal. Magsilbing aral sa iyo yung si General Torre na lang na walang silbi sa buhay. Maging aral sa iyo yun na sa kabila ng ginawa ni General Torreng kahayupan sa utos nila, ginawa nilang gago, ginawa nilang tae. Ingat ka, sir. Ingat ka, yun lang masasabi ko. Alam ko naman na nagsisinungaling ka. Alam ko naman nagsisinungaling ka Matibag. Pero alam ko na nagsisinungaling ka para pagtakpan mo yung amo mo. Ang problema, kaya ka ba niyang pagtakpan? Hanggang kailan kanya kayang pagtakpan? Yung pinsan nga niya, tinatraidor niya, ikaw pa. Si Zaldi ko nga, mali-malitang bilyon ang binigay sa kanila tinabla nila ikaw pa. Kaya sir, ingat lang. Kasi by then, kapag dumating yung panahon na ikaw naman yung tinatarantado ng mga yan, walang kakampi sa'yo. Kasi lahat ng mga Pilipino, minumura ka. Ito yung presko nila kanina. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Yun. So, may bridge from Senate to GSIS. Hawak ng Senado yung pinto doon. Hindi kasi pwede na hawak ng GSIS yung pinto doon. Kasi anytime makakapasok ang GSIS doon. Delikado yun. Kasi ang Senado pwedeng pumasok sa GSIS. Pero ang GSIS hindi pwedeng sumasok sa Senado kasi iba ang Senado. Iba ang status ng Senado. Parang Malacanang yan Di ba? Ikaw ba? Yung nasa labas ng bakod ng Malacanang, pwede kang pumasok sa Malacanang? Hindi. Yung Malacanang pwedeng pumunta sa'yo. Pero ikaw, hindi ka pwedeng pumunta sa Malacanang nang walang abiso. Ganun lang yun. So, ngayon, may NBI sa side ng GSIS. Putang ina yan. Ano yan? Mag-ano kayo? Maglo-loan kayo? Ganon. GSIS, pa-loan, ganyan. Ba't kayo nandun? Tapos na oras ng trabaho, nandun pa kayo. So anong motibo ng NBI kung nandun sila sa kabila? At saka ano naman kung ang susi nasa Senado, doon sa pinto na yun? Tama lang naman.
na sila lang ang may access. Hindi pa pwedeng may taga GSIS ang may access sa kanila. O, di ba? Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Bakit? Ano bang threat meron sa GSIS? Anong threat meron sa GSIS? O, siguro, ganito yan ganito yan. Kaya nila sinisecure yung pinto na yon. Kung sakaling hindi man nila gustong wasakin yun, sirain yun para pumasok sa kabila. Kaya nila sinicure yun para hindi doon makalabas si Bato dahil ang sinasabi nila may susi ang Senate. So, pwedeng doon dumaan si Bato sa GSIS para tumakas. O, pwedeng ganun. Or doon sila papasok para tawag dito raid ganyan. Re-raidin siguro nila. Kasi bakit sila nandoon? In full battle gear pa. Kasi sinasabi para to secure the premises. Ano mo meron sa GSIS? Gaano ba kadelikado? Alcatraz ba yan para magpapunta ka ng mga NBA agents pa? Bakit hindi police ang pinang-secure mo sa lugar na yan? Bakit NBI? Hindi naman trabaho ng NBA, hindi mga security guard yan. Di ba? So doon pa lang questionable na. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Alas 6 ng gabi. GSIS premises. Sabi ni Bongbong, umuwi kayo. Sabi ni Bongbong, umalis na kayo alas 4. Tapos nandudun pa rin kayo. Anong ibig sabihin yan? Matigas ulo nyo? Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang assault. So ano 'yon? Gusto lang ng USAA magpaputok ganon. Ano pa? Operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng USAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang USAA. Oo, syempre may mga intel din yan mga yan, di katulad ni Bongbong. Bilyon intel walang alam. Matagal na, sabi nga ni Jimmy Bondoc, may video si Torion nung nasa loob sila, nakikita nila na yung area ng GSIS may mga NBI. Bakit magkakaroon ng NBI doon? Miski ako USAA Nung nakaraan lang binugbog ng NBI yung tao ko. Nung nakaraan lang ng gulo NBI dito ng habol ng senador. So ako bilang USAA, syempre, yun yung gagamitin kong reference para maisip ko na may gagawin na naman tong mga ulaga na ito, ba't nandito? Dapat ang tao dyan sa building na yan, security ng GSIS at mga taga GSIS, bakit may NBI? Ay papasukin kami nito. Hindi ba mag-iisip ka ng ganun? Kahit hindi ka naman praning, kahit hindi ka adik, nakita mo yung nangyari ng mga nakaraang araw kung ikaw ang head ng security, you would think the same way. Tatanungin mo, hoy, ba't nandiyan kayo? Anong ginagawa nyo dyan? Ba't ganun? Ba't may binaba na ang Korte Suprema na kailangan sumagot? Ba't nandiyan kayo? Anong ginagawa niyo? Siyempre magugulat din niya. Siyempre authority siya Senate, nandun ka, pinto na lang pagitan niyo. Tapos naririnig mo, binabare na yung pinto, parang sinisira. Tangina, sa dami ng araw nagagawin yung pinto, yung pang 10 oras ng gabi. Tapos may mga NBI pa. Kung ikaw nandoon sa side ng USAA, anong gagawin mo? Tangina niya, antay mo pa na makapasok silang lahat tapos ma-overpower kayo? Dahil mas malakas yung mga baril nila kaysa sa inyo? Ganun ba yun? Bobo Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Siyempre, may NBI nakaupo. So tatanungin niyo, nagawa mo dyan? Nag-aano sila? Nanonood ng K-drama? Ganon? Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. Bilis Wala pa 24 oras, may report na. Dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. Anong problema? So kino-connect nila doon na parang nanggulo para makatakas. Tanga. Kapag nanggulo ka, lalo ka hindi makakatakas. Tsaka besides, hindi nga yan takas. Kasi, una sa lahat, hindi naman nakakulong si Bato. Sinabi mismo ng amo mo na walang order na arestuhin siya. So, parang normal lang yan na senador. Uuwi na sila sa bahay nila.
O ibig bang sabihin kapag si Senator Kiko Pangilinan at saka si Senator Risa Ontiveros umuwi sa bahay nila, ibig sabihin tumakas siya? Hindi siya tumakas kasi wala naman siyang warrant of arrest na hindi naman kulungan yan. Yang Senado. O hindi naman yan piitan, BJMP, hindi naman yan bilibid na nandudun ka sa loob tapos tumakas ka palabas. Hindi naman yan ganoon, hindi naman nakakulong si Senator Bato. O so the fact na sinasabi niyong tumakas, ibig sabihin ikinukulong niyo siya dun sa loob. Sinabi na nga ni Bongbong walang aresto, walang arestong mangyayari, walang utos ng aresto. O kung walang utos ng aresto, tapos meron pang nilabas na utos ang Korte Suprema na magkakasagutan pa yung mga party patungkol doon sa TRO na request ni Bato. O so ibig sabihin malaya siya, pwede siyang umuwi, pwede siyang bumalik na Senado bukas, umuwi lang siya, pwede. Walang masama doon. Tanga naman ito. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat. Uy, gusto mo pang tumayo? Huwag ka nang tumayo, diyan ka na lang. Tatayo ka pa, gusto mo pang sikat ka, ha? Diyan ka na lang. Oh, mahirap pagkatiwalaan ito si Matibag eh. Oh, mahirap yung ganyan. Bihirang-bihira yung ganyan tao, may bigote sa noo. Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, ang galang, may mga po. Bakit kapag kaharap may media po ka nang po, pero kapag kayo mga taong bayan kaharap mo, minumura mo? Mabait ka naman pala o banal na aso ka lang? Yung pong sinabilanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. So, siguro po kung meron lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. And so, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari kagabi, early morning last night. And so, Imbestigahan pa lang pala, bakit parang meron na kayong conclusion? Si Claire Castro may conclusion na kagad, iniimbestigahan pa lang pala. Ano ba naman sabihin ni Claire Castro na gano'n na nangyari, nagkaputokan? Sinabi niya pa na kanina, biglang nawala si Bato. At may gano'n pa. Pwede naman sabihin na hindi pa po tapos ang investigasyon, iniimbestigahan pa po ng PNP, ng NBI at ng Senado. Pero kung may gusto na kayong tanungin, pwede nyo nang tanungin ngayon para for the record, pwede na magamit yung interview na to as reference dyan sa mga investigasyon na gagawin. Di ba? so we are coordinating such that we can go into the bottom of this case, and the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms. Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon? Sige po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the SecGen, o sa OSA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga naririnig na balita at lumalabas po sa social media. But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato? If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Wala instruction kahapon. So ibig sabihin, nung una meron. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob. Buong araw kausap mo, ano yung walang tulugan? Walang kainan, gano'n? Ano, telebabad dyan? Uso mo pala telebabad ngayon? Maghapon na kausap? Sana all. National Bureau of Investigation. Baka maghapon kayo nagkausap, baka nagkainlabang kayo, ha? At sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato, ang ano namin is to monitor sapagkat alam po naman nating lahat na meron pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, 3 araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at ang kampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolusyon po ang ating Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po?
And sir, may we know kung sino Bait. Ang bait. So wala sila doon para umaresto talaga. Nandun lang sila para bantayan yung GSIS. Walang gwardiya yung GSIS. Sa tinagal-tagal na panahon, ilang beses na ba nagpatawag ang GSIS ng NBI dyan? Para magbantay sa ano. Maganda matanong talaga, sir. Ano, is it a regular thing na pinapatawag mo yung NBI dyan pag may problema ka? Ganyan, at your whim? Oh, pag trip mo lang, papatawag mo yung NBI, ganon. Ano yan? Bangko Sentral ng Pilipinas? May mga pera ba dyan? po si Mel Oragon. Totoo po bang driver siya ng NBI? And Ito, nakakatawa to. bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer. Parang. Ano ba, volunteer o parang volunteer? Alin dun? Sir, director ka ng NBI, dapat specific. Volunteer ba siya? Parang volunteer, ganun. Yan palang NBI, parang ano, no? Yung Bureau of Fire Management. BFP. Bureau of Fire Protection. Oh, para pala siyang ganun. Para pala siyang bombero, no? May mga volunteer firefighters from Chinatown. Ganun. So dito may volunteer NBI. Uy, magbo-volunteer ako. Gusto ko din magisiga. Gusto ko magkaroon ng jacket na NBI. Gusto ko magpulis nun. Buti hindi ako naging pulis. Pero okay yung mag-NBI. Sir, baka naman pwede. Gusto ko mag-volunteer. Oh, pwede naman pala yung volunteer dyan. Kala ko pa naman pagpapasok ka ng NBI, kailangan abogado ka, ganun. O, yan ba yung mga special agent, yung mga volunteers, ganun? Sige, may sweldo ba yan? Kasi balita ko, 5 years na nagtatrabaho yan. 5 years na siyang affiliated o volunteer sa NBI. Paano niya nabubuhay yung pamilya niya kung wala siyang sweldo? Di ba pag volunteer, wala sweldo? Allowance lang, ganun? Ano bang qualification siya? Apply ako, sir. I-apply ko yung mga kasama ko sa Banateros kasi matatapang yun eh. Gusto na, i-raid natin lahat ng mga pogo sa Pilipinas, lahat ng mga beer house. Kasama po ng mga ahente po, no? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero Naglalakad lang siya, pinahawak. Oy, liga. Hawakan mo to, liga. Puta, tanga ka. Hawakan mo yung baril. Tsaka, sir, bawal na bawal po yun. Halimbawa, ako may baril ako. Yung baril ko, nakapangalan yun sa akin, nakarehistro yun sa akin. Oo, tapos pag pinahawak ko yun sa iba, bawal yun. Kasi hindi na sa kanya nakapangalan yun, illegal possession ng firearms na yun. Illegal possession, kasi hindi naman yan dapat hinahawakan yun dahil hindi kanya yung baril na yun, akin yun. So bawal yun, bawal kang magbitbit ng baril. Di ba nga, pag nagpunta ka sa airport, may nahulihan ka ng bala, putang ina, kulong ka. Bala lang yan pa kaya baril? May pagkakatiwala naman yung baril mo sa sa driver mo lang. Ano ba naman yan? Tapos naglalakad lang daw, binigyan ng baril. Chiche, ang galing ha? pag naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Wala siyang access sa baril na hawak niya. Paano nangyari yun? Hawak niya tapos wala siyang access. Tangina niyan. Ang gulo, sir. Ang gulo ng script. Hindi kayo masyadong nag-isip. Baka kasi tabi yung bote. Mga ganun-ganun kayo sa isa yung interview eh. Itabi niyo muna yung bote. Anong bote yun? Ba't siya itatabi yung bote? Kung yung bote na yan, ang laman niya matinong tubig. Hindi niyo itatabi yan. Anong laman nun para itabi niyo yung bote? Nagiinuman kayo, ganun? Yan, tatanong lang ha. Sir, wag kang magagalit ha. Kasi sinabi mo man yung mga yan. Live naman yan. So siguro, pwede naman namin reaksyonan yan, no? Pwede naman siguro. Hindi ka naman siguro magagalit, no? Ikaw naman sumagot yan. Hindi naman namin nilalagay yung salita sa bibig mo. Ikaw naman nagsasabi mismo. Yung interpretasyon namin, yun lang sinasabi namin. So huwag kang magalit, ha? Masyado ka na namang mapipikon. Baka gawin mo sa amin yung ginawa mo dun kay, sino ba yun? Yung reporter na tinakot-takot mo. Sorry, panghuli na lang. So kasama po siya nung mga NBI agents na nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Driver lang. Volunteer. So parang ako, hoy mga sir, wala kayong driver? Ako na. Pag-drive ko kayo. Hindi ba, pagka ganyan, may mga operations, confidential yan, dapat pati yung driver mo, empleyado mo, ano yun? Pwede ba yun? Malacanang? President, ako pag-drive kita, tara. Joyride tayo. Pwede ba yung ganun? Volunteer yung magdadrive sa'yo, hindi operatiba. Kasi ang PNP, pagka mobile ng PNP, hindi mo mahawakan manibela niyan. Sila lang dapat nagdadrive niyan. Pero ito, volunteer? Driver? Tangin ang sipag naman ng mamang to, volunteer?
5 taon ng volunteer. Pucha, saan ka kumukuha ng panggastos sa pamilya mo? Kasi kapag volunteer, halimbawa, kung third party ka galing, agency, o driver ka talaga, may sweldo ka. Pero kapag sinabi mong volunteer nga eh. Sabi, walang bayad dapat yun. Swerte ng NBI Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Force multiplier. So para magbukhang marami kayo, ganun. Kukuha kayo ng mga tao lang sa kalye. Oy, magbihis ka, bigyan kita ng damit ng NBI. Tapos diyan ka lang para kunyari 10 tayo, pero tatatlo lang yung ahente dyan. Para matakot sila sa atin, ganun ba yun? Yung ba yung force multiplier? Hindi, nagtatanong lang hindi namin Yung sinasabi mo, in layman's term or sa term ng mga maintindihan ng tao, tinatranslate lang namin. Kung mali kami, correct mo na lang. Pero yun nga, force multiplier, pamparami. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, saka meron po din kami tinatawag ng mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report. Itong nahuli, siya, driver, alpha, assets, volunteer, ba talaga? Kasi yung mga assets na yan, mga alpha na sinasabi mo, may sweldo yan. Hindi volunteers yung mga yan, kinumisyon nyo yung mga yan. Ito, volunteer. So, alin siya dyan? Volunteer, asset, alpha, siya dyan? Pero sinabi mo, driver siya. So, volunteer pa. So, ibig sabihin, hindi siya alpha, hindi siya asset. Tama ba? Gulo-gulo kasi. Po para sa aming mga operations po. Thank you, sir. Salamat po. Pasalamat si ate, naniwala ka. Kasi gano'n, sir, totoo yun, may volunteer. Ba, driver mo? Kukunin mo lang kung kanino, hindi mo hindi mo i-background check, gano'n. Basta volunteer lang, gano'n. Walang sweldo, sir. Ano yung volunteer na may sweldo? Wala. Hawak ng baril? Hindi naman kanya yung baril, sir, bawal yun Parang yung pagpapaprint nyo lang ng mga perang peke sa recto bawal yun. Tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinapavalidate lang po. Yun po ba mga responde sa GSIS para i-secure or armed NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po. Ayun ang sagot mo Ang tanong, yung mga nasa GSIS, armed po ba sila? Oo, tsaka hindi lang yan, sir. Okay, pinapalabok mo pa Huwag mo na igisa. Huwag mo na isangkot siya. Sagot na kagad, oo, hindi. Opo, armado po sila. Ba't mo sinasabi kahapon, hindi sila armado? Kwang. Tayo na huli si Bigote, Kay GM with Piloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan ng peace and order. Panatilihin yung kapayapaan and peace and order. Putang ina, may nagrarally ba sa GSIS? Sarado na yung opisina ng GSIS alas 4 pa lang. Tangina, ba't papanatilihin mo yung Ba't papanatilihin mo yung peace and order dyan sa GSIS? Nagrambulan ba yung mga tao dyan? Tangina niya, nag-away-away ba yung mga empleyado dyan? Sakit sa ulo. Tangina yan. So pag may request pong gano'n, talaga pong nakabihis naman po ng pang, tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms po. Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may Ito na. drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Miloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. So yung nakasaradong pinto, nakalock na pinto, binubuksan nyo para ilak. Tangina, ito yung sinasabi ko na ginagawa mo, tinototoy mo naman ako masyado. Sarado yung pinto, nakalock siya. Binabare na natin para mawala yung lock para para mailak. Ano yun? Tanginang yan. Ano pa? Masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya Secure employees? Wala na employees. Alas 6 na Alas 7 na kung makita niyo po yung video drilling tapos sinarangan po ng mga metal cabinet. Pag din-drill, pwede nyo naman palang harangan ng metal cabinet. Sana hinarangan nyo na lang ng metal cabinet o kaya sinimento nyo. At yung i-drill. Tanginang yan, pintuan yun. Di sana winelding nyo na lang kung talagang gusto nyong sara yun. Bakal man yun winelding nyo na lang sana. O kaya, inipoxy nyo, nilagyan nyo yung sandamukal na mighty band, nilagyan nyo packaging tape, ganyan. O lagyan nyo yung sandamukal na hollow blocks, graba, ganun. Tangina, dinidrill ninyo. Ibig sabihin, sinisira ninyo. Ano yung sinisira nyo para para ilak yung nakalak na pinto. Tapos lalagyan nyo ng mga
metal cabinet. Eh di kung nilagay nyo yung metal cabinet, hindi nyo na dinril, bumukas yung pinto na may metal cabinet, ibig sabihin, ayaw na nila magpadaan dito. Alam nga naman, pilit ka pa dumaan. Wala nga, may mga pintuan naman may mga pintuan naman yung Senado, nung ginagawa ng Senado sa GSIS. Tanungin natin yung mga taga-Senado. Mga taga-Senado, labas-pasok daw kayo dyan. Ba't kayo pumapasok dyan? Di ba? Para hindi po madaanan na yung lugar po na yun. Sir, in the span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing Held up ate, held up. exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses or these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses, there's an operational requirement po. Number one, yun doon po sa Senado nung hindi po siya na-arresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil ang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung ambulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakil na po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protected custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal. Napakasinungaling mo. Respeto sa co-equal branch, ang gulo-gulo nyo ron, habol kayo ng habol. Sa respeto sa co-equal branch, namaril kayo kanina. Na wala namang ganung basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalawa, ganoon na rin po yan, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ang bait mo pala. Napakabait mo pala. Pero nung nasa labas ka, nakikipagmurahan ka dun sa mga realista. Gusto nyo na palang gawing payapa. Kung gusto mo gawing payapa, minura-mura ka ng mga tao. Mga kababayan ko, wag nyo po ako murahin. Wala po akong kasalanan. Nandito lang po ako para magtrabaho. Alam ko, mainit ang ulo nyo. Kalma lang po. Di sana gumanon ka. Hindi, pinagmumura mo na. Putangin na mo rin. Suntok ka tayo. Halika rito. Hareksohin nyo yan. Kabaliktaran mo sinasabi mo. Sabi ko nga, sinungaling si Auntie Claire. Pero parang may kalaban na si Auntie Claire. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakaalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta. Ma'am, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP. Re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV. Tignan mo kung staged Kung staged yan, pumutok si Osaa, pumutok sila. So kasama sila sa supporting cast, ganon. Hindi ba? Sabihin mo, ako si NBA director, hindi yan staged kasi pinutokan kami, pumutok kami, hindi naman kami kasama dun. So hindi staged yan. Siguro misencounter, misunderstanding. Pero palagi ko naman, hindi naman staged yan. TV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Po. Sunod na tanong mula kay Ivan Maylin ng GMA. I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason? Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po namin mailahad sa inyo, yung pong inilahad din ni Yusek Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation ay papaalam po natin ito sa publiko. Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police, siya po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces nandun. Of course, meron tayong GSIS building security and nandiyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong OSAA security, meron tayong PSPG to beef up the security ng OSAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG. These are the for VIPs, especially our senators.
and security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So one by one, we are accounting them and accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating usahan, of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example, physical evidence, and shells, the CIDG. And the result is ibibigay natin as soon as na matapos po. Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mao Aplaska, former police general as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PMA din po, tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung, the relationship of PMAers and helping each other out? Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang like investigator, let no person deter you from the truth, and to ensure that justice is done. Sir, last We na will po. ensure. Ikaw din, chismosan to si Iba Marina. Magkamista lang, magsasabwatan. And besides, regardless, kung lumabas si Bato de la Rosa, karapatan niya yun. Wala man siyang kaso sa Pilipinas. Wala man siyang warrant sa Pilipinas. Di man siya nakapiit. Kasi kung inaresto siya ng NBI, dyan sa premise ng Senado using the ICC arrest warrant na hawak ni Trillanes, unlawful arrest yun. Why? Kasi nga, hindi naman dapat ino-honor ang ICC warrant hanggat hindi nagkakaroon ng judicial authority intervention. May proseso eh. May proseso po. So, hanggat hindi yung ICC na yan, nagpapunta ng Interpol, punta ng Transnational Crime Committee, eklat-eklat, tapos napunta na yan sa korte, at nag-reissue ang korte na kailangan ipadala si Bato de la Rosa sa ICC. Yun. O, pag hindi nag-evade ng lawful arrest si Bato nun. Pero hanggat wala yung proseso na yun, hindi na dadaanan yon, unlawful arrest yun. At if you are evading an unlawful arrest, that's preserving your life. Life preservation po yun. Unlawful. Ibig sabihin, hindi ka dapat hulihin ito. Gusto ka nilang hulihin. Ano yan? Mga tulisan? So tama lang talaga na si Senator Bato de la Rosa ay hindi nagpapakita sa Senado for how many months. Na-justify nitong nangyari na ito. Na talaga palang i-entrapment nyo siya. Nang hindi niya nalalaman. Okay naman lang talaga yun na hindi mo alam na may warrant ka. Pero at least man lang sana, dumaan naman sa tamang proseso. 2005 pa yung warrant ni Bato. O di sana noon pa pinrasis na diyan sa Interpol, tapos dumaan na rito sa Judicial Authority. Di sana ginawa nyo na. Bakit hindi kayo kumpiyansa na gawin yan? O kasi nga, delikado kayo. Pag dumaan kasi sa korte, matatalino man mga korte natin, baka hindi isuko ang soberanya ng isang tao sa banyaga. Kasi nga, gumagana naman ang korte. O, dumaan nga itong request na to, dumaan nga sa korte. So, ibig sabihin, ino-honor ng ICC yung jurisdiction natin. So, kung ino-honor ng ICC yung jurisdiction natin, which is sa Rome Statute, nakalagay yun, na kailangan sa local dumaan. Kasi tinanwa, kung meron isa sa Netherlands na crime against humanity, kasi ang ICC, hindi man siya isang bansa. O at hindi siya part ng Netherlands. Oo. So kung halimbawa, merong isang tao sa Netherlands na gusto nila, na inisyuhan nila ng warrant of arrest, makikipag-coordinate pa rin sa Netherlands yung ICC kahit nasa Netherlands yung ICC. O ganun din, nasa France, makikipag-coordinate sila sa France kahit member state yan. Makikipag-coordinate sila sa local judicial authority. Kasi ang may jurisdiction sa'yo, yung local, which is ako Pilipino, ang jurisdiction ko Pilipino. So kailangan itong international court na ito makipag-coordinate sa local judicial authority para ma-exhaust lahat ng mga legal remedies. Ganun po yun. O, in this case, gusto nila shortcutin. Bakit gustong shortcutin?
Bakit hindi na lang dumaan sa tamang proseso kung alam naman pala na ano na malakas ang inyong laban? Nasa lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo. Tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS? Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado, hindi po ba narinig naman po niyo yun. Tapos sabi ko, nung tinanong ako, So, categorically, that an important bit of information, sir, that the President would have... I'm going there po, Sir Ivan, ano po, I'm just laying down the premises. Laying down the predicate and the premises kasi dumiretso ka na sa tanong. Pag paligoy-ligoy kasi, madalas magkamali o kaya nagsisinungaling na yan. Sa korte kasi ganyan eh. Answer me yes or no. Just yes or no. Diyan din sa Congress, ganyan yes or no. Hindi mo na pwedeng ipalabok pa. Sabihin mo na lang. Nasabi niyo ba sa Pangulo na nasa GSIS kayo? Na nagpadala kayo ng tao ron? Oo, hindi. Nung mga putukan, hindi ko nasabi. Kasi, ang tanong naman niya, lumabas kayo sa Senado. Wala naman kami sa Senado, nasa GSIS kami. So, hindi ko na, I think I do not have the need to inform the President about it. Kasi, personal na ano naman yun, na function naman yun ng NBI. Di ba? Hindi yung, hindi naman eh. Sabi niya sa Senado eh. Wala, pinapaligoy-ligoy mo kasi. Na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Oy, Vic Biloso. Manda ka, papatawag ka sa Senado. Itatanong sa'yo, Vic Biloso, sa tuwibang na kinakabahan ka, nagpapatawag ka na ba ng NBI? Ilang beses ka nagpatawag ng NBI? Pwede mo ba ako pakitaan ng records na regular mong pinapatawag ang NBI dyan? Kasi kung hindi, tiyangin na niya, naglolokohan tayo. Naglolokohan tayo. Ibig sabihin, baka, ewan ko, baka tinakot ka ba ng NBI? Na, papasokin mo kami dyan. Hindi kami pinapapasok doon sa Senado. Dito kami dadaan. Pag di mo kami pinadaan, sampahan ka namin ng obstruction of justice. Baka may ganun ha. Hindi ko sinasabi may ganun. Pero posible din yun. Pero malamang sama namang hindi. Mabait to si Matibag eh. Nagpi-fellowship nga siya. Bible studies nga sila. Yun po yung totoo, yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas. Ano po. Kasi yun po yung mga interpersonal po namin. Salamat po. Sir, tatanong mula kay Hannah Santo, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly and personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment? Opo, unang-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, mas important, Hindi NBI agent yun, pero yung instructions ng trabaho na ginagawa ng tao, galing sa NBI. So the responsibility nung tao, tawag dito, ng function ng tao na yan, sa NBI. So kung kinuha siya ng NBI as volunteer, NBI pa din siya. Di ba? NBI pa din siya, sir. Ang dinadala niya, sasakyan ng NBI. Ang pinagdadrive niya, NBI. Ang pinagdadala niyang baril, ang may-ari, NBI. So, si Hodang siya ay volunteer o kung ano man ang tawag niyo sa kanya, agent, NBI po siya. Considered po as NBI siya. So, kung tinanong nila, nahuli yung tao, hawak-hawak yung bag, naiwan daw yung tactical bag, hawak-hawak yung bag, nandoon pa nga daw yung mga ID daw eh. Hawak-hawak yung bag, nahuli siya, in-interrogate siya. Tapos nahuli siya, may hawak pa siyang baril. Tapos sinasabi niyo na yung baril na yun, pinahawak lang sa kanya. Nahuli siya, may hawak na baril, pinahawak lang sa kanya. Sige, so nahuli siya. Tatanungin siya ngayon, sino ka? Volunteer. Anong volunteer? Volunteer ng NBI. Sabihin na natin, volunteer ng NBI. Ganun ba? Sige, volunteer ka lang naman, labas ka na. Volunteer ka ng NBI. Ba't may dala kang baril? Anong trabaho mo? Pinag-drive po ako ng NBI. Ba't dito ka sa building? Ba't wala ka sa kotse? Di ba? So, meron from NBI na nag-utos sa kanya na gawin itong mga bagay na to at ginagawa niya yun para sa NBI. Sino may responsibilidad sa kanya? PNP? Si Aling Bebang, ganun? Anak ng tinapay na NBI yan, sir. Kay volunteer, kay anong status niya? Contractual, regular, probationary
sa inyo po nagtatrabaho yan, NBI yan. Agency man yan, third party, ganun, or consultant, ano po yan, connected po siya sa inyo. Kaya wag nyo sabihin na parang, wala naman, hindi naman NBI yan. Ganun, sir, kawawa naman yung tao eh. Pinakinabangan nyo, volunteer na nga lang, tas ilalaglag nyo pa. Importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking distinct instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung anong mangyayari, wala pong pag-aresto. Kaya, Jeez! Hindi mga ganyan mukha, ang hirap pagkatiwalaan eh. Ang bait-bait? Totoo ba yan? Hindi, pero in fairness kay Matibag, let's just be fair. Hindi, in fairness kay Matibag, totoo naman na wala siya diyan diyan sa Senado eh. Totoo naman 'yun. Wala siya, nandoon siya talaga sa isang fellowship. Ay, hindi ko alam anong ginagawa na doon, baka nag-aaliluya sila. Ganun. Pero wala talaga siya diyan. So in fairness naman sa kanya. So personal, yung siya mismo, capacity niya, wala siyang pananagutan diyan. Pero bilang isang hepe ng kagawaran na yan, ayun nga, syempre, damay siya. hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumutuing Senator Ivy Marcos. Ano po? And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Villano, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau, pero wala nga po siya rin sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, Wala siya sa operation, ba't pinadala niya yung tao dun? Ikaw din, wala ka naman dun sa nangyari eh. Nasa, di ba, fellowship. Bible studies ba yan? Meron yata kayong conference, di ba? Wala ka rin dun eh. Pero, yung NBI na mga nando doon, definitely, inutusan mo na magpunta ron. O pwede naman yung amo niya na yun, utusan siya. Di ba, hindi, porket ba nasa birthday yung tao, wala na siyang pananagutan doon, kung tao niya yun. Kung totoong inutusan niya yun, nakikipag-date siya, nanonood na sine, o umiebak, inutusan niya yung tao na yun. Sinabi ng tao na ang amo niya ito. At ang amo niya, ang utos ng amo niya sa kanya, kahit sino, tamaan, bahala ka, okay lang, basta mahuli si Bato, yun yung sinasabi. Bakit mo sasabihin na, wala naman siya doon, birthday nung anak? Ba't naman siya babanggitin nung taong nahuli? Hindi naman kilala kung sino yung na yan. Yung binanggit na pangalan naman, hindi makilala yan. Hindi naman malalaman na Senado yan kung hindi sinabi nung tao. Volunteer, yun ang amo niya pala eh. Hindi naman, ikaw nga, nandoon yung mga tao mo, wala ka naman doon eh. So pwede yun kasi amo ka eh. Di ba? ang NBI family, nandun po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, na mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po, tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nagaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon at katunayan. Baka nag-imbento lang si Amy. Nag-imbento lang siya ng pangalan. Sakto, taga-Transnational Crime Division ng NBI yung binanggit na pangalan. Sakto-sakto ah. Ang galing ni Amy manghula. Ako mas naniniwala ako kay Matibag kaysa kay Amy. Sinungaling man niya si Amy. Sabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongallo Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. So, natanong mo lang kay Harley Balbuena? So yun yung sinasabi ko mga bossing. Na kung itong si Matibag with all this bullshit na nangyari ngayon, sabi ko nga, I have the highest respect sa NBI. Even when I was young, pag naririnig ko yung NBI, napakataas ng tingin ko dyan. Nakakalungkot lang na naging ganito na yung nasa isang iglap lang, sa isang parang pitik lang, nasira yung nila, yung matagal na malinis na pangalan nila. Alam mo yun,
Ang tagal binild ng mga unang leadership yung reputation ng NBI na kapag NBI, ay okay to, NBI to, accurate to, hindi to katulad ng PNP. Parang, ano mo yun, may hierarchy. Kayo na yung pinakamataas eh. Tapos, biglang may mga ganitong nangyari dahil lang sa ganitong takbo ng isip na presidente, tapos naglagay ng tao na walang ewan ko kung nanggaling na ba sa law enforcement ito. Di ba? Yan yung natin eh. So kapag ang presidente natin hindi ni-relieve sa duty itong si Matibag, o ibig sabihin lahat ng nangyari na ito hindi kasalanan ni Matibag. Sumunod lang si Matibag sa amo niya. Para si Claire Castro, tinan mo. Si Claire Castro, lahat ng sinasabi niya, yun yung gustong sabihin ni Bongbong. So kahit palpak yan si Claire Castro, dahil inutusan siya ni Bongbong, di niya matanggal-tanggal si Claire Castro. O ngayon, ito si Matibag, hindi niya kayang tanggalin to si Matibag. Bakit? Kasi nga, inutos lang niya kay Matibag lahat ng mga pinaggagawa ni Matibag. Naawa nga ako kay Matibag kasi, alam mo yun, he has to cover up. Oh, he has to, to lie. He has to make mistakes. At stress na yung tao. Mas makapal na yung kilay niya sa salamin niya. Stress na yung tao kakatakip sa pag-uutos nito ni Bongbong. Kasi ako naniniwala ako, si Bongbong talaga nag-utos niyan. Hindi gagalaw ang NBI ng ganyan. Hindi ganyan katapang ang NBI na lumabag sa batas at tablahin, tarantaduhin, pati Senado, kung walang mataas na may utos. Naniniwala ako. Hindi pa naman hindi ginawa to ni Magno. Hindi ginawa to ni NBI Director Santiago. Siya man lang ang gumawa niyan. Parang sabi din yan ni General Torre noon sa KOJC na kung hindi man ako ang gagawa nito, merong iba. Merong iba. Oo, may uutusan silang iba. Halimbawa, tumanggi si Banatbay. Inutusan ko si Banatbay, tumanggi. Tatanggalin lang nila si Banatbay, maglalagay sila ng iba na willing gawin yung ginawa ni Torre doon sa KOJC. So kung hindi man ako, sigurado ako na kung mahina yung tao, gagawin niya yan. O kaya makapalang muka, demonyo, walang utak, gagawin niya yung bagay na yan. So dito, sa NBI, ganun din. Ang tagal-tagal na ng NBI. Ngayon lang man nangyari yan. Oh, naniniwala ka ba na ginawa ito? Parang sa flood control scandal lang din yan eh. Naniniwala ka na si Martin Romualdez lang o si Zaldico lang ang nagnakaw sa pera ng taong bayan? May nag-utos dyan. O ito si Matibag, maniniwala ka na si Matibag gagawin niya yan lahat on his own will? Na wala siyang wala siyang kakausapin, wala mag-uutos sa kanya. Marami mas mataas sa kanya. Mas mataas sa kanya mas mataas ba DOJ sa kanya? Equal ba sila? Mas mataas ba ombudsman sa kanya? Pero sigurado ako, mas mataas ang presidente sa kanya. At pag nag-utos ang presidente sa kanya, pag hindi niya yan sinunod, tatanggalin siya. Sarap-sarap kaya nasa kapangyarihan. Tignan mo, ang dami niyang bodyguard. So naawa ko kay Matibag kasi siya yung nagmumukhang tanga ngayon. Siya yung minumura ng tao habang si BBM, kalma lang kayo, iimbestigahan natin to. Sino sumasagot ngayon? Di ba siya ang sumasagot? Siya yung napapaya, siya yung nahihirapan. Pagdating mo sa social media, ang daming mga meme, ang daming mga reels na ginagawa ng lahat ng pagsisinungaling niya. Bakit siya nahuhuli? Kasi nga, may pinoprotektahan siyang tao. Nagsisinungaling kasi siya. Ang dami niyang mga binitawan na mga salita na bumalik lahat sa mukha niya. Yun ang problema. Yun ang malaking problema. So, kung itong si Matibag hindi i-relieve sa pwesto, sigurado ako na to ni Bongbong. Na inuutusan to ni Bongbong. Inuutusan to ni Bongbong para gawin yung mga bagay na yan. Kasi kung tatanggalin mo siya, ba't tatanggalin mo ko? Ikaw nag-utos sa akin ito. Di ba? Si Claire Castro. Ikaw man nag-uutos sa akin kung ano sasabihin ko rito, tatanggalin mo ko. Di ba? Does it make sense? Anong masasabi ni Alan Peter Cayetano? Number 1, sa 5 sinabi ni Director, 6 ang mali. Okay? Sinabi niyang ibibigay niya warrant, sabi niya ibibigay niya yung report, sabi niya papakita niya na hindi sila yung gumulpe, sinabi niya na hindi sila nag-i-inspection ng mga... Tulad hindi daw sila nag-i-inspection ng sasakyan. Ang daming video, nag-i-inspection ng sasakyan. Hindi daw sila ng bugbog. Ang dami nakikita na binububog nila, sinakay pa nila sa sasakyan yung taga-usaa. Magbibigay daw siya ng report, nasa kotse lang daw niya. Hanggang ngayon, hindi niya pa nabibigay yung report. Yan yung problema eh. Consistent si Matibag na lahat ng sinasabi niya kabaliktaran. Para siya si Claire Castro. Alam mo kung bakit? Kapag nagsisinungaling ka kasi, kahit gaano ka kagaling magsinungaling, mahuhuli ka kasi nga nagsisinungaling ka. Pag nagsasabi ka ng totoo, kahit paikot-ikutin ka nila,
kahit gawin nilang paatras yung tanong, kaya mo sagutin. Kasi nga, yun yung totoo, yun yung nasa puso mo, nasa isip mo. Pero pag sinungaling ka, ganyan. Lahat ng sinasabi mo, babalik sa'yo. Kotse, tapos sinabi niya pa ulit-ulit yesterday, walang NBI sa Senado. PNP na mismo nagsabi. So ang problema, the director seems to be lying to someone. Is he lying to the palace? Is he lying to me? Is he lying to us? Is he lying to ano? So ayusin niya muna sarili niya. Di ba? They're under investigation also eh. So, ilabas niya muna lahat ng facts bago kami mag-usap. Which is totoo ha. Ito pa isa Ito yung ano nila Ma'am, unang-una wala nga pong taga-NBI dun eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala daw magpapaputok na baril ng mga taga-NBI. Wala magpapaputok na baril ng taga-NBI confidently. Sinabi niya yan. Basa pa yung buhok niya. Sinabi niya wala. Sasabihin mo bang hindi siya sinungaling? Kung ganito sasabihin ni Claire Castro. Wala pong pupunta doon na NBI. Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. So sino nagsisinungaling? Si BBM at si Claire Castro o si Matibag? Kalinaw-linaw na sinabi ni Matibag dito sa sa statement niya. Unang-una wala nga pong taga-NBI doon eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Walang magpapaputok na baril na taga-NBI. Paano nangyari yun? Si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Nagpaputok ang NBI agent. Sabi nung isa, wala daw NBI agent na armado, ba't daw paano may magpapaputok? See, kung gaano ka-complicated yung ginawa nilang problema, na sila mismo ang nagbibisto sa mga kasinungalingan nila. Divine intervention to. Diyos ang nag-ano nito, nagbibisto nito mga boss. Wala pong mga baril yung mga tao po. Walang baril ang mga taga-NBI. Walang baril mga taga-NBI. Kung walang baril taga-NBI, paano sila nakapagpaputok? Ano yun? Tirador? Ano yung ray gun? Ganon? Kilala niyo ba si Eugene, yung nagre-ray gun? Ganon ba yun? Opo. Wala po. Dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. Ayan Gosh! May kakaputok. Anong tawag mo dyan? Hindi baril yan? Laruan yan? Laruan? May pumaputok. Ang Senate? Tago kayo sa ano? Tago. Ayan linaw, may baril. Diyos ko, Lord. Di ba dito pa lang, wala na. Ano na, X na. Lang Diyo na yan. Again, sorry, Director Matibag, that we have to do this. Statement mo naman lahat yung mga ginagamit namin. Hindi naman pinag-invento, hindi naman AI yan. Yan yung actual. Nilagyan ko pa ng subtitle para maintindihan yung salita. Baka yung iba, mali-mali lang yung spelling, pero accurate man yan, yung subtitle. Ikaw naman nagsabi ng lahat na ito, and siguro naman since you've yung interview mo public, di naman yan hindi naman yan private, so pwede namin reactionan siguro, di ba? Itong ginagawa namin, nire-reactionan lang namin. Yung pagkakaintindi namin, hindi na kami nag-agree sa mga pinagsasabi mo minsan, may mga nag-agree naman kami. Pero karamihan talaga sinasabi mo, hindi kami nag-agree. And we hate it na yung mga nasa gobyerno nagsisinungaling. Kasi nagsinungaling na si Bongbong sa mga Pilipino Nagsinungaling na yung Congress sa Pilipino Nagsinungaling na yung mga politiko sa Pilipino Nagsinungaling na dati yung PNP sa mga Pilipino, si Boyeng Rimulya, sila John Vic Rimulya, nagsinungaling na sila So ayaw na namin dagdagan pa ng panibagong sinungaling. Ang dami-dami na sinungaling, wag na po kayong dumagdag. O kung halimbawa man po na nautusan kayo, I think inutos na rin naman ito sa iba. Tinanggihan nila Sir, have the dignity to say no kung alam mong kung alam ninyo na makakasama sa bayan natin. Ang pangit na ng tingin ng taong bayan lalo na ng international community sa atin. Kaya sana lang maayos natin ito, maibalik natin sa dati, and kayo yung mga nasa gobyerno, dapat kayo yung katulong ng bayan at ng mamamayan na magsaayos nito, hindi manggulo. Hindi ba? So pasensya na sir, huwag ka mapipikon. Napakapikon mo pa naman, pumapatol ka pa naman.
Oh, may kapangyarihan ka, meron kang badge, meron kang baril, may mga bodyguard ka, sino ba naman kami? Pero wala, kailangan namin tong gawin, sir. O kasi kapag ka nagkibit balikat na lang kami doon sa mga nangyayaring ganito, wala na. Wala na mangyayari sa bayan natin. Mahal namin yung bayan natin, di ba? Lalong-lalo na pasweldo ng taong bayan. O kahit walang mga trabaho, walang mga sinusweldo yung mga tao, every time that we consume something, nagbabayad kami ng buwis. So kay Yossi, Candy, Jean Pomelo, nagbabayad po kami ng buwis. So, yung buwis na yan, part ng buwis na binabayad ng mga Pilipino napupunta sa inyo. Napakaswerte nga ninyo, kayo may trabaho, yung iba wala. Mantakin mo, pinapasweldo kayo ng mga taong walang trabaho, imagine. So sana lang, bigyan nyo ng importansya, bigyan nyo ng dangal yung mga posisyon ninyo. Kasi napakaswerte ninyo na nandiyan kayo sa posisyon na yan, and you are overqualified if I'm not mistaken. Napaka-qualified man kayo sa mga trabaho na yan. Sana lang gawin nyo na lang ng tama. Kasi kung gagawin nyo ng tama, promise, walang magre-reklamo. Baka katulad ni Pangulong Duterte, i-celebrate pa kayo. Di ba? Maraming salamat mga banteros. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Like and share. Huy, super thanks ka naman. Pakuripot mo. Para may pambayad tayo ng buwis at pampasweldo dito sa mga nasa gobyerno na to. Maraming salamat po. Magandang umaga, tanghali, gabi. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.